Ito po yung tanong natin mga kapatid para po ay makarami ka nga. Lahat po ng nakatutok ngayon ay i-post na po ninyo ang inyong mga tanong para yan po ay ating mabigyan ng mas malawak at mas mahaba-habang oras. Ang una po nating tatalakayin ay mula po kay Chiki Lim. Ayan. Ang sabi po niya rito, "Good evening bro, may tanong ako. Pwede ba tawagin si Kristo na Ama? Meron bang talata sa Biblia nagpapatawag na Ama ang ating Panginoong Hesus? Salamat. Sana mapansin." At ang kanya pong magalang na tanong ay pwede bang tawagin si Kristo na Ama? Meron bang talata sa Biblia na nagpapatawag na Ama ang ating Panginoong Hesus? Ayan po yung ating sasagutin mga kapatid. So kung yung unang tanong ay kung pwedeng tawagin si Kristo na Ama, alam nyo, may mga bagay na kahit hindi naman kasalanan at hindi naman mali, pero merong proper way na pagtawag. Ano po? Ang Panginoong Hesus ay kilala bilang anak. Bagaman hindi natin sinasabi magkakasala kung tawagin mo siyang Ama, pero magkakaroon ng parang kalituhan sapagkat alam natin na iba yung Ama sa anak. So, ang tamang tawag sa kanya ay Panginoong Hesus. Kasi pag tinawag mo siyang Ama, ay di magdadala na po ng kalituhan ito dahil hindi naman siya yung Ama, kundi siya po yung anak, mga kapatid. Yan yung bagay na dapat po nating pansinin. At mamaya ay bibigyan ko kasi Brother Gomer ito. Doon sa pangalawang tanong, isama mo na Brother Gomer kung nagpapatawag ba na Ama ang Panginoong Hesus. Ayan. Sige, Brother Gomer. Well, kung yun lang ang gusto niyang malaman, Brother Joshua, kung nagpapatawag ba na Ama ang ating Panginoong Hesus, pwede naman talaga. Pero hindi ibig sabihin na nagpatawag siya ng Ama, siya na yung Ama, yung Ama na tinutukoy. Kasi kung sa tanong lang na nagpatawag ba ang ating Panginoon na Ama, ay oo naman. Nagpatawag po siyang Ama, Brother Johnson. Una, gusto nating basahin yung nasa Isaias 9, ang talata ay 6. Ang sabi doon sa talata na yan, sa Isaias 9, ang talata ay 6, ay ganito yung ating makikita dyan. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So sa talatang ito ay maliwanag po na ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya nga po yung tinutukoy dito na ipanganganak na bata, ang sabi po ay ang kanyang pangalan, no? Ang kanyang pangalan ay tatawaging, ang isa sa pangalang itatawag ay walang hanggang Ama. No? So maliwanag po yun. At noong naman siya'y nangaral na dito sa lupa, ay meron naman tayong mababasang ganito sa isang talata ng Juan, mga kapatid. Sa Juan, tingnan natin to sa 21, ang talata po niyan ay 5. Tingnan po natin, mga kapatid. Juan 21 verse 5. Ano sabi diyan? Sabi diyan ng ating Panginoon, sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, "Mga anak, mayroon baga kayong anumang makakain?" Nagsisagot sila sa kanya, "Wala." So dito makikita po ninyo, ang sabi ng ating Panginoon do sa kanyang mga alagad ay mga anak. So ang ating Panginoon ay nagpapatawag siyang Ama. Di ba? Kasi tinawag niya yung mga alagad bilang kanyang anak. So kung doon sa tanong lang, Brother Johnson, kung nagpapatawag ba siyang Ama, ay ayan po yung talata, maliwanag, no? So kung tinawag niyang anak yung mga alagad, talagang tinatanggap ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, na yung mga alagad ay kanyang anak. So ibig sabihin, Ama siya ng mga alagad, Brother Johnson. Pero kailangan maging klaro yan na kung yung Ama, ang pinag-uusapan natin, yung Diyos Ama, ay iba po yun, Brother Johnson. Ayan, salamat Brother Gomer. At gusto ko rin pong basahin mga kapatid itong isang talata na nasa aklat ng Apokalipsis, ibig kong sabihin, 21, talatang 7. Agad naging kawikaan. Okay, so ito po ang nakasulat. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos nila.
at sila'y magiging anak ko. So, ito po mga kapatid na nagsasabi ho rito, kung itataas po natin sa talatang 6, ay sa yung Alpha at Omega. Ayan, at sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauhaw ay aking paiinumin walang bayad sa bukal ng buhay. Ayan mga kapatid. At itong titulo na ito na Alpha at Omega mga kapatid, ay alam natin na lalo na dito sa aklat ng Apokalipsis, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. So, bagaman di ho mali na siya ay tawaging Ama, pero hindi natin pinapayo na yan ang itawag nyo sa Kanya. Kasi sinagot lang naman natin ang tanong kung pwede. At sabi nyo sa tanong ay may talata ba? Kaya binigyan natin itong mga talatang ito. Pero para maging malinaw, mga kapatid, kahit sa pananalangin, iba po ang pag sinabing Ama namin, hindi po si Kristo yon. Yung Ama yon. At hinihiling po natin ang panalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Ayun po ang tamang paggamit o pagbanggit mga kapatid. Okay. Ito pong tanong ni Risa Dones, pero nauna na po itong kay Jaime Monteverde. Ang sabi po niya rito, kapatid na Jaime Monteverde, gandang gabi po Brother Johnson. Ano paliwanag po ang Timothy 3:2? Sabi po kasi nila, pwede magkaroon ng isa pang asawa basta hindi ka obispo. Ayos Sige, tingnan nga natin. Meron bang nakasulat dyan? Pag hindi ka obispo, pwede dalawa asawa. Sabi po dito mga kapatid, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon, ang pag-iisip, mahusay, makapagpatuloy, sapat na wala naman po ditong sinabi mga kapatid na pag hindi obispo, pwede dalawa asawa. Alam nyo, mga kapatid at mga kaibigan, itong sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, ito po ay sa pangangasiwa ni Timoteo, pinasulatan niya para payuhan doon sa mga iglesia na inabot ng pangangaral ni Apostol Pablo sa Corinto, sa Efeso, sa Galacia, at iba pang mga lugar. Ang habilin na ito ni Apostol Pablo ay tungkol sa pagpili ng mga obispo o opisyalis para mga siwa sa mga lokal na mga iglesia. May karanasan po kasi ang mga nahikayat sa Kristyanismo ni Apostol Pablo na nagkaroon po sila ng hindi lamang isang asawa. Nagkaroon sila ng karanasan, meron pa nga doon sa Corinto pati yung magulang o ina at tinatalo, mga kapatid. So, pinapipili lang si Timoteo ng maayos ang record. Pero wala akong payo dyan na pagka hindi obispo, pwedeng humirit. Wala namang ganun, mga kapatid. Ito lamang po ay gusto ni Apostol Pablo na pag namimili po sila, at least yung pipiliin ay hindi ho yung may experience. Isa pa mga kapatid, hindi ho ito nangangahulugan na sa panahong yan ay merong tigdadalawang asawa. May experience po sila na nagkaroon ng maraming mga asawa. At hindi lang basta, kundi talagang nakiapid sila. Nakiapid talaga sila. So, hindi po iyon ipinapayo na ihalal sa iglesia. Yung pong mismo siya ang sumadya na hindi lang isa ang kanyang maging asawa. So, yan po, kapatid. Brother Gomer? Ayun, wala naman talagang nakalagay doon, Brother Johnson. Ang isa pang kabalintunaan na interpretation dyan, Brother Johnson, ay yung iba naman is kailangan daw ang obispo ay dapat may asawa, hindi naman pwedeng wala. Meron pang ganyang konklusyon. Para kasi
dapat nga ang obispo ay walang kapintasan. Parang lumalabas naman yung ibang interpretation dito, Brother Johnson, pag walang asawa ay may kapintasan. Walang ganon. So lumalabas ngayon dapat para maging obispo, kailangan may asawa. Kapag walang asawa, ay hindi naman pwede. So maraming mga maling interpretation talaga, Brother Johnson, sa isang talata. So yan po yung problema na hindi naman talaga sinasabi. Yan po yun.